At ayun po, pinagpalang araw po sa atin lahat. This is Teacher Roland, Teacher Jologs at welcome po ayan sa aking presentation na kung saan malaman natin, no? Paano ba ako, yan, kami makatulong, no? Makapagtrabaho sa South Korea at paano nga ba, no? Makapagtrabaho sa South Korea at live na live po tayo dito sa Makati at welcome po sa lahat ng viewers natin, of course, sa Luzon, Visayas, Mindanao at pati po yung nasa abroad, pati po syempre yung mga nasa branches po natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong bisita. Sana magustuhan niyo po yung aming presentation ko. So, I have 11 branches po nationwide. Makati, Davao, Cebu, Monumento, Cubao, Calamba, Bacoor, Cavite, Sorsogon, Dumaguete, Digos, at San Fernando, La Union. Ewan ko po kung madadagdagan pa. Yan at again, muli, welcome na welcome po kayo. Pinagpalang araw po sa atin lahat. This is again, Teacher Roland, Teacher Jologs. Ako po ay mahigit isang dekada na sa industriyang ito. Okay, at syempre sa nalalaman po, no, siguro ay hubog na hubog, hinog na ang mga impormasyon po na aking ibibigay po sa inyo. Alam ko marami kayong katanungan mga kababayan, pero sa ngayon, yan, madalas ako muna magtatanong sa inyo, no? Yung mga katanungan natin mamaya, i-entertain po yan lahat ng aking mga staff, okay, ng inyong mga contact person. Pwede rin naman ako sa aking Facebook account. Ang una kong tanong mga kababayan, no? Ito pag-isipan nyo maigi. Yan, pwede na po ba yung sahod na 89,000 pesos monthly? Ayan po ang minimum salary ngayon. Depende po sa palitan pa rin, no? Kapag nag 43, 42 o 41 o sana 44, no? Yan. Anyways, hindi pa kasama ang overtime dito. Kaya pag nag-overtime po ay mas malaki pa ang inyong sasahurin pag kayo po ay nagtatrabaho sa South Korea. Siyempre kung isipin po natin, ang sahod na to ay mas hamak na mas malaki po, no? Kaysa po sa kaysa sa siyempre sa sahod po dito sa Pilipinas po, siyempre, no? Usually, no? Yan, kung sumasahod kayo ng ganito, bakit pa ba kayo magko-Korea? Hindi po ba, no? Pwede po tayong sa lahat po ng nasa branches po natin, no, bawal lang po talaga mag-video recording. At ito na nga po, no, actually naka-video record na po ito. Okay, kaya sa mga gustong kumuha ng kopya, okay, o gusto mapanood muli ito, yan, nandito lang naman ito sa aking Facebook account. Okay, yan, sa mga bisita ko rin po na hindi makapanood ng maayos ngayon sa bahay nila gamit po ang ating webinar, please tell your contact person po. So, pwede tayo mag-screenshot at kumuha ng larawan po. Mga kababayan, patungkol sa Korea, madalas po natin makikita yung mga naka-jacket na kulay blue. Ano nga ba yung naka-jacket na kulay blue na yan? Bakit sa Facebook ang dami-dami nagpo-post na yan? Okay, kasi po pag may jacket na kulay blue ka na, no, ito po ay binibigay hindi ni Kuya Will, ha? Ang nagbibigay po nito ay ang government natin. Kapag may ganito ka, ganap na po na kayo po ay magtatrabaho po sa South Korea. Mga kababayan, ito po ay kuha ko lamang nung nakaraang araw, no, February 19 po. Yan ang lahat po ng naka-jacket na kulay blue dyan. Okay, ayun po, yung may bandera ng Pilipinas ay mga estudyante ko, ha. Wala po dyan, no, na pa-picture lamang o effect or wala pong edited dyan. Mga tunay na mga estudyante ng aking center po. Galing po sa iba-ibang branches ng center ko. Mga kababayan, yan pong mga naka-jacket na blue dati, nakukupulang galing ninyo, nanonood po sa aking explanation paano nga ba makapagtrabaho sa South Korea. Nagtiyaga, naghintay, naglaan ng oras, nagsakripisyo rin po syempre. Okay, at ayan na po, matagumpay po silang nasa South Korea na po ngayon. Now, 8 estudyante po ang nahihatid namin last February 19. Nakaraang linggo, ayan, medyo marami-rami rin. 7 naman na estudyante namin. Nakaraan linggo kasi yung last week walang deployment eh. Ito po, January 29. Yes, mga kababayan, no, linggo-linggo po nagde-deploy, no, ang ating gobyerno. Bagamat sa larawan, 5 lang yung naka-jacket na kulay blue, ha, kasi yung isa po ay napunta sa Terminal 3. Yan, mga kababayan, simula ng pagkakaupo nyong ganyan, hanggang sa mahatid ko po sa airport, ay gagabayan ko po kayo, no? Yan, aakayin ko po kayo, tutulungan ko po kayo, no? Hanggang sa marating po natin, ayan, no? Mahatid kayo hanggang airport, no? January 22, 6 naman po, again, na estudyante namin, ito, before and after, no? January 15, 3, January 8, 5,
January 2, 8. So linggo-linggo po mga kababayan, naghahatid po ang inyong lingkod ng mga estudyante ng iba-ibang branches ko po, nationwide po mga kababayan. December 18, 7, December 4, 27, December 12, ayan po, sunod-sunod pa rin. Okay? At November 9, 3, October 31, October 23, 8, sunod-sunod po yan mga kababayan. Linggo-linggo po, naghahatid po ako ng mga estudyante ko. Tayo po may pinakamaraming hinahatid, okay, sa buong Pilipinas po. Okay? Yan. Again, muli, hindi po ito dito props. Hindi po to effect lang. Okay? Yung mga tunay na estudyante namin na nagtiwala sa aming center po. No? Ito, kauna-unahang kong beses. Tingnan nyo po ito, walang lalaki, puro babae. First time po na may umalis dyan, 35 na babae po sa talang history. July 17, birthday ko. July, ito yung mga nakaalis na. July 10, may isang balik manggagawa, 5. July 3, 3 po yan. Na-late lang yung isa. June 19, 5. June 13, 6. June 4, 4. May 29, 6. May 22, 4. Okay, May 16, 5. May 8, yan, 2. Isang balik manggagawa. April 24, kahit isa lang yan, ihatid natin yan. Siyempre, yun ang ating pinangako. Okay, simula hanggang sa mahatid. April 17, 3. April 12, 5. At yung nakabilok po na pula, kauna-unahan kong online student, nasa pangalawang pagkakataong babalik ng South Korea. Galingan nyo po sa South Korea, maaari kayong magustuhan ng inyong amo at marikontract po kayo muli. April 3, 4, March 29, 3, magkasunod to. Okay, March 29, March 27, no? Yan, minsan po sa isang linggo, 2 beses nagde-deploy ang gobyerno natin. March 20, 10, ay ito po, nandito si Onyok, no? Si Onyok po ay nasa 411, no? Pero hindi siya yung pinakamaliit. May mas maliit pa po sa kanya. Pero hindi ko sinasabing wala tayong height limit, ha? Yan, March 13, 7, at nandito po si Dane, ang kauna-unahan namin estudyante, no, na nakaalis sa pinakamababang antas, grade 3 lang ang natapos. Okay, yan. Marami pong nakalusot, no? Na kahit hindi nakatapos ng high school, elementary, pwede po dito. Pero sa ngayon mga kababayan, hindi po namin masasabi muna at biglang nagbago po, no, ang requirements sa application nito. Kaya sa mga hindi po nakatapos ng pag-aaral, bigyan nyo muna kami ng ilang buwan para ma-confirm kung talagang hindi na sila tatanggap ng mga katulad na Dane na hindi nakatapos ng pag-aaral, no? Okay, yan. Pero marami na po tayong natulungan, no? March 6, 6, okay? At ito marami, February 14, no? February 20, 14, February 13, 12, sunod-sunod na marami po yan. Parang ngayon po nangyayari, no? Pero magma-March na. Marami pa rin naman sa susunod. Mga kababayan, no, walang biro at hindi po nagsisinungaling ang bilang ko. Yan. Okay, na tayo po ang may pinakamaraming naihatid. No? This is why, okay, ang aking Korean Language Review Center po ay ang number 1, no, in the Philippines po. No, yan. Sana mga kababayan, sa susunod, kayo naman yung mahatid ko po, no, sa South Korea bilang bagong manggagawa po, no. Yan, sa aking buong karera po, nakapagtala na po ako ng halos, okay, mga kababayan, halos 1,000 na po ang natulungan po ng inyong lingkod sa aking tao dito, no, 1 dekada mahigit na karera, okay, sa industriyang ito, no. Mga kababayan, bago ako nagkaroon ng ng sariling center, no, ako po ay nagtrabaho rin sa iba-ibang center. Yan, no, bago tayo nagkaroon, no. Pakilala ko lang po si Maribeth Pumar, no. Si Maribeth Pumar ay 449 lamang sa buong talang karera ko. Siya yung pinakamaliit. At mga kababayan, dati po siyang call center for 6 years, pero tinanggap niya ang hamon sa trabaho sa Korea bilang isang manggagawa sa shipbuilding industry po. Okay. Ang tanong ko po, mga kababayan, kakayanin po kaya, no, na magtrabaho din po tayo sa shipbuilding? Ang trabaho niya po sa Korea, ha? Dating call center agent to, at siya po ay dito 49 lamang, no? Ang trabaho niya po sa South Korea ay welder at saka grinder. Sa lahat po ng mga nanonood sa akin sa mga bisita namin, no, tatanggapin ba yung ganitong trabaho? Okay? Mga kababayan, sa makatuwid po, no, halos hindi po talaga tayo makakapili kung ano yung trabaho po natin. Alam niyo po, yung pinakamalaking sinahod ni Miss Maribeth ay umabot po ng 150,000. Ang pinakamahirap niyang naranasan, of course, ay ang magtrabaho
hanggang alas 3 ng madaling araw. So yun po, yung mga bagay na pag-iisipan natin, no, bago po natin pasukin po ito. Okay, kaya ano po, no, tao dito, no, tao dito, sana nakahanda po kayo sa anumang magiging trabaho pa, no. Yan, yun po yung kapalit ng mas malaking sahod, no. Sana hindi tayo maging mapili, no, sa ating trabaho po. Okay, ayan, sa lahat po, kayo po ay pinapaalalahanan ko pa. At ito nga po, no, sa loob po ng 1-2 taon, ako po ay nakapagtala ng mahigit 500, no, na ating mga kababayan na natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea matapos ang pandemya po, no. Yan, nakakasigurado po tayo na tuloy-tuloy po ang deployment na ito at napakapalad nyo pong henerasyon ngayon dahil mas mabilis, okay, ang prosesong ito. Na ito po yung mga pre-pandemic po, ha. Ayan, no. So hindi ko na ipapaliwanag lahat-lahat at maubos yung oras natin. Magpakilala lang ako ng iba na sana magbigay ng inspirasyon po sa inyong lahat, mga kababayan, no. Gaya po nito, no, si Albert po from Bulacan ay nagtatrabaho sa Taiwan nung nalaman niya po na mas malaki ang sahod, no, sa South Korea, no. Imagine, nasa abroad na yan, okay, malaki ang sahod niya. Ang sahod niya po ay 35,000 monthly. Okay, kung sahod natin sa Pilipinas ay 15,000, parang doble po, no. Pero ito si Romel mas malaki, 60,000. Okay, kung sahod po natin ngayon ay 15,000, parang 4 na beses na mas malaki yung sahod niya. Pero nung nalaman niya na mas lalaki pa o mas malaki pa ang sahod sa South Korea, mas pinili niya pa rin, no, ang South Korea. Yun po yung isa din sa pag-iisipan natin, mga kababayan, no. Kung sila nga po nasa abroad na, malaki na ang sahod, pero mas pinili pa nila ang mas malaking sahod, hindi po kaya pipiliin din natin, no, makapag South Korea, mga kababayan, no. So pag-isipan nyo rin po yun, no. Ayan po, kitang-kita naman natin sa itsura ni Arnold Magno. Yes po, sa ngayon po, siya po yung pinakamatanda kong estudyanteng nagtatrabaho pa rin sa South Korea. Sa makatuwid po, no, ito po ay kuha naming 2 last year. Yan, ito pong nakasombrero siyang kulay puti, no. Yan, at nagustuhan siya ng amo niya. Sabi niya nga ay pakita po ng loyalty, no, at maging mabait sa amo, okay, para magustuhan ng amo at ma-recontract po kayo. Nag-aral po siya nung naging estudyante ko po siya, no. Yan, nung siya po ay 47, nakalis siya ay nakapag-exam po siya 38, nakalis po siya 39, at ito nga po, no, at 47, okay, nakabalik po siya. Ngayon po ay magpo-48 po siya, no. Yan, sa mga alanganing edad, no, sana wag po kayo mawalan ng pag-asa. Kung sakaling kaya pa, kakayanin naman at pwede pa, no. Yan, anyways, eto rin po, estudyante kong nasa South Korea kanina ay nakita nyo po siyang umalis muli. Pero mga kababayan, si Paul Castro na dating online seller, no, natapos yung kontrata niya. Nung natapos yung kontrata niya, syempre umuwi siya ng Pilipinas. At ang payo ko lang po ay mag-exam lang ulit, no, at para makabalik muli sa South Korea. So, dalawa yung pwede maging tadhana nyo po dito. Maari pong magustuhan kayo ng amo, ma-recontract po, no, gaano kaya kagandang buhay po ang pwede nyo maipropera, no, para sa kanila. May anak po sila, ha, dalagita, mapag-iiwanan naman po. Ito pinsan po nila, no. Yan, shoutout po sa lahat ng mga Ilocano. Naku po, marami tayong estudyanteng Ilocano po, gaya po nito, Ilocana. Okay, yan, sila po ay may-ari ng grape farm, siya po ay government employee. Pero mga kababayan, ha, kahit na may kaya sa buhay, pero pinili niya pa rin mag-Korea. Yan, kasi nga naman, pag nagtrabaho ka doon, mas malaking sahod. Alam niyo po na, punta pa ito sa farm, kaya lalo pong umunlad ang kanilang farming business dito po sa Pilipinas. At ngayon po, siya po ay may-ari na rin ng farm. May magandang bahay, may malaking truck, delivery truck po. Okay. Yan, at hopefully makabalik po siyang muli sa South Korea, no. Pinakabata, no, mga kababayan, dito po sa pag-a-apply sa South Korea, kahit wala pala tayong work experience, ay makakapagtrabaho po tayo, no, sa South Korea. Gaya po ni Miss Judy Ann Rubia po, no, nakaalis po siya ng Korea, 18 years old, at ang kuya niya ay nakapag-Korea din, at silang magkapatid ay parehas din pong nakapag-Korea, at silang dalawang magkapatid ay parehas din po nakapangasawa ng foreigner. Yan, kaya naman po isa na namang kababayan natin ang joke lang. Alright? So anyways, yung kapatid po nila, no, ay nakapasa na rin. Hopefully makasunod na rin po makapag-Korea, no. Yan, shout out po sa lahat ng mga driver diyan. Ako po, marami na tayong klase ng driver. Delivery rider, bicycle delivery rider, TNBS rider, taxi driver, bus driver, jeepney driver, yun nga to, ito nga, tricycle driver, pati armored car driver.
Okay, at family driver, company driver, nako po, marami na ako nakitang umalis. Ang gusto ko sabihin sa lahat ng mga bisita kong driver, kung kinaya nila, kaya nyo rin pong gawin ito mga kababayan. No? Si Jerome Ballesteros po from Pangasinan and La Union po. No? Ayan, syempre shoutout din po sa mga naging interesado dito, lalo na't kayo po ay estudyante pa lamang. Naku po, no, hindi ko po kayo gustong encourage, pero marami po sa mga natulungan kong makapag-Korea, fresh graduate, gagraduate na lang, mas pinili po ito. Gaya po ni Charis, okay, na siya po ay gagraduate na lang. Fourth year college na po siya, no? Mag-graduate na lang pero pinili niya pa rin mag-Korea. Okay, nakakatuwa naman siya po ay na-recontract pa rin, no? Dahil sa aking kasipagan niya po, no? Yan ang nakakalungkot na realidad sa Pilipinas po. Pag nakatapos po ba tayo ng college ay nakakasigurado po ba tayong sasahod tayo ng 89,000 pesos po. Okay, parang hindi po yata, no? Okay, shoutout po sa mga Army. Ito po, isang Army fan, no, na 3 beses nang napanood ang BTS sa South Korea. Natapos sa kanyang kontrata Marso at yung kanyang kapatid naman ay umalis ng June. Magkasunod lang sila, no? At yung kapatid niya naman ang nakapag-Korea po. Sana makabalik si Miss Crisbel Makalalad, okay, sa South Korea, na kakapasa lang muli ng exam para makabalik ng South Korea. Ito rin, fan din po. K-pop fan, sa lahat po na mahilig sa Korean drama. K-pop fan, no? Marami na ako nakitang yan yung mga medyo magagaling sa Korean language kasi medyo advanced na. Ito po mga kababayan, bagamat nandito na po ako sa Makati City, nakatira ng 8 taon, ang hometown ko po ay Olongapo City. Shoutout po sa lahat ng mga taga Sambales dyan. Okay, taga dyan po talaga tayo. Na ito po yung nagtatrabaho pa ako sa ibang center. Ayan, no, bago nga po ako nagkaroon ng sarili kong center, ay nagtrabaho po tayo, no, sa iba-ibang center, no. Ito, another Ilocano na naman, mga kababayan, from Isabela. Okay, inaanak ko sa kasal, dati pong maintenance sa Mall of Asia. Chinaga, no, alam nyo po, 3 beses itong nag-exam, ha, bago nakapasa. 2 beses siyang bumaksa, pero yung ikatlo, pinasa niya na po, no. Ayan, meron po tayong online service, mga kababayan, para matuto, no, ng lingwahe na ito at mapasa yung exam, no. Sa aking palagay, ako po ang kauna-unahang online teacher sa industriyang ito. Lagi mga kababayan, nagsimula po ako hindi during pandemic, ha. Nagsimula ako magturo online 2016 pa. Kaya marami po akong natulungan kahit nag-aral ng online. Alright? Pero yung examinasyon, ha, luluwas po ng Maynila, okay, para ipasa o mag-exam po, no, dun mismo sa DMW o dating POEA ito. Mga online student po ito, mga kababayan, ha. Okay, yan. Pero alam nyo po, no, kwento ko lang. Okay? Alam nyo po, itong dalawang magkapatid na to ay nag-aral online. Pero dahil sa wala na silang panahon, alam nyo po, 5 araw lang sila nag-aral. Hindi ko po sinasabing magaling sila o magaling kami magturo, at himalang napasa nila ang eksaminasyon sa loob lamang ng 5 araw na pag-aaral. Mga kababayan, no, hindi po basta-basta yon, no. Yan, pero alam nyo po, yung examinasyon po kasi ay 1 to 40 points. Mga kababayan, sa isang tanong sa exam ay lagi po kayong may pagpipilian na 4 na tanong. Ang sa makatuwid po, mga kababayan, ito po ay multiple choice kung tawagin po. Lagi mga kababayan, masasabi kong marami at meron pong nakakachamba sa exam dahil nga sa multiple choice po yung ating exam, no? Yan, siguro nga himala talaga na nakapasa tong dalawang magkapatid na pares na pong nagtatrabaho ngayon sa South Korea. Pero sana mga kababayan, sa lahat ng bisita ko ngayon at mga nanonood sa akin ngayon, wag po sana nating ipaasa sa pachamba-chamba yung magiging exam po natin, no? Pero sa yun nga po, sa aming karera, sa aming center, sila po ang may hawak ng record po na 5 araw lang nag-aral. Siguro nga sobrang mapalad po nilang magkapatid, no? Yan, sa lahat po na mahilig sa Korean drama, panigurado lahat po na mapapasyalan sa South Korea ay mapupuntahan nyo po. Gaya po ni Miss Rosalie Salcedo na marami lagi nagpapalo, nag-add sa kanya. Lagi follow ay add yun na lang, no? Hindi ko makakalimutin si Francis Flores Pajarillo, mga kababayan, na nagsabi sa akin, "Sir, kaya ko ba ito? Hindi naman ako magaling sa eskwelahan nung siya po ay high school, elementary. Hindi nga daw po siya nakapag-college. Alam niyo po, mga kababayan, hindi ko po kailangan na magaling sa eskwelahan dito
matalino, valedictorian, first honorable mention, salutatorian, magna, subna, summa cum laude. Hindi naman po. Mga simpleng tao kayang-kayang ipasa po ito. Pero kailangan marunong makinig, matyaga, maglalaan ng oras, no? At marunong maghintay. Okay? Yun po yung mga requirements talaga dito, no? Kaya naman po, at ayun nga po, one shot si Francis Flores Pajarillo at nakapag-Korea. Pero ibahin nyo itong mga kababayan, no? Kanina, no? Meron tayong magkapatid. 5 araw lang nag-aral, nakakapasa sa exam. Ito naman, ang estudyante ko, 5 taong nag-aral bago makapasa. Mga kababayan, iba-iba po tayong intellect. Iba-iba po tayong ginagawa sa buhay, no? Yan, sa pang-araw-araw. Hindi po tayo pare-parehas. Okay, ito pong estudyante ko si Frederick, lumapit po sa akin dito sa Makati. Sabi niya, sir, hinahanap kita sa Olongapo. Wala ka na pala doon sa pinapasukan mo, sir. Congratulations, may sarili ka na palang center. Yan, sir, tulungan mo naman ako mag-exam ako muli, pang-4 na beses. Sa makatuwid mga kababayan, 3 beses na pong bumabaksak sa exam si Frederick. At ayun nga, humuhingi ng tulong sa akin na nandito na ngayon sa Maynila, okay, para mapasa yung exam. Sabi ko, Fred, sige, walang problema, welcome na welcome ka dito. Tinulungan natin, ni-review natin, pero nung pang-4 na exam niya, bumaksak pa rin po siya. Hiyang-hiya siya sa akin, nagsusorry, sir, pasensya na po. Wala daw po siyang oras, no? Siya po ay pumapasok ng 12 oras at walang day off. Okay? Yan. Pero nangako siya sa akin, pang-5, ipapasa niya na po yung exam. Alam niyo po mga kababayan, no? Pang-5 exam, napasa niya na po tuluyan ang kanyang examination, no? Yan. Mga kababayan, hindi pa natapos doon, ha? Siya po ay bumaksak sa kanyang medical exam ng 3 beses pa. Pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa, no? Ang problema niya sa medical is spot sa baga, pero naggamot po siya at na-clear po ito at tuluyan pong nakapag-Korea. Saludo po ako dito kay Frederick, no? Sa determinasyon niyang makapag-Korea kahit sinubok ng napakaraming beses. Sabi nga, no, mga kababayan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sana wag po natin tularan si Frederick na paulit-ulit bumaksak, ha. Tularan natin yung pagiging determinado niya. Talagang mabago ang buhay, no? From Olongapo City, my student po, Frederick, no? Yan. Shoutout po sa lahat na nanonood sa akin, magkaibigan. Alam nyo po, marami na akong nakitang magkakaibigan na pare-parehas pong namamasyal. Sana maging friendship goal ninyo. Magkakatrabaho, marami na po yan. Okay? Speaking of trabaho, sa lahat po ng professional, marami na po natulungan professional. Alam ko po ang hinanaing natin sa pang-araw-araw. Nakatapos tayo, professional tayo, pero yung sahod natin kulang pa rin. Nakakalungkot na realidad sa Pilipinas. Kaya naman salamat at may ganitong opportunity. Ito po, kahit nurse, no? Nag-Korea, teachers, accountant, engineers, maraming beses ko nang nakita sa aking karera, no? Mga kababayan, muli, this is Teacher Roland, or mas kilala sa pangalan Teacher Jologs. 10 taon na po ako sa industriyang ito. Halos 1,000 na po, mahigit ang aking natulungan makapagtrabaho sa lahat ng mga bisita ko ngayon. Sa lahat ng mga nanonood sa akin, hindi malabong sa susunod po. Kayo naman, no? Yung matulungan kong makakapagtrabaho sa South Korea po, no? Yan mga kababayan, no? Si Teacher Roland po ay nagsimula magsalita ng Korean 2004 pa, no? At mga kababayan, dito, puro Korean affiliated yung aking naging trabaho, no? Yan, hanggang sa nagkaroon nga po tayo ng sarili nating center, no? Pero kung tatanungin niyo ako, Teacher Roland, nakapag-Korea ka ba? No? Ito pong kumpare ko na ito, no, ay mapalad na napasama sa unang-unang batch, sa unang-unang pinadala ng ating gobyerno, no, para magtrabaho sa South Korea. Sa sistemang ito, ang EPS Korea, no? Yung batch 1 o yung KLT number 1. Si William po, kababayan ko at kumpare ko, no, dito sa Zambales po. Okay, ay napunta siya doon at naging mapadali yung proseso ko at alam ko yung gagawin ko kasi ginabayan ako ng kumpare ko. Nakakatuwa pa doon, yung kanyang amo ay magiging amo ko rin.
Okay, sa makatuwid no, napabilis nga po, napadali ang aking application at nung papaalis na po ako pa South Korea gaya niya. Mga kababayan, yun yung malungkot na aking ibabahagi sa inyo. Okay, nung ako po ay nagpa-medical na, hindi ko po napasa yung medical ko, no? Yan ang sakit ko, nakakalungkot na walang lunas, no? At bawal sa South Korea, mga kababayan, no? Yan, ako po ay may sakit na hepatitis B. Bagamat mukhang okay naman ako, yes. Ako po ay healthy carrier non-reactive hepatitis B, no? Kapag meron kang ganito, mga kababayan, hirap ka pong makapag-apply ng trabaho. Sa awa ng Panginoon, okay, okay naman po tayo, mga kababayan, no? At hindi nga po ako nakaalis. So, yun yung dahilan kung bakit hindi ako nakapagtrabaho sa South Korea. Napapaalis na po. Siguro nga po, mga kababayan, parang tadhana ko po. Kasi kung nakaalis ako noon, imagine, wala po ko sa inyong harapan. Imagine, wala rin po yata yung natulungan kong libo na nakapagtrabaho sa South Korea. Siguro tadhana ko nga po na parang isang malaking sakripisyo yung aking pangarap na hindi matupad para pala makapagpatupad ng mas maraming pangarap, mga kababayan, no? Nangyari po yan 2006, alam niyo po, no? Mga kababayan, 2007, may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean, ayan po. Okay? Sila po ay mga negosyante na ginawa po nila akong katiwala at kanang kamay ng kanilang mga negosyo. Ako po nag-manage ng kanilang Korean school, Korean dormitory, Korean grocery at Korean restaurant. Yan, mantakin nyo po kung gaano karami ang nakalubilo kong Korean, kaya mas lalo pa tayo natuto, no, sa industriyang ito. Mga kababayan, ito po ang aking Facebook account, no? Yan, i-follow nyo po ako sa aking Facebook account. Kung kayo po ay may mga katanungan mamaya, no, walang problema. Okay, pwede nyo po akong tawagan basta hindi po ako busy. Ito po yung updated na Facebook ko. Ayan, meron na po tayong 55,000 followers. Okay, sa mga magtatanong kung legit po ba ako, okay, kayo na pong bahalang humusga, no, kung paano po ako umabot sa 55,000. Ipapalo ka ba ng tao kung gumagawa ka ng hindi tama? Okay, ayun na lang. So mga kababayan, i-follow niyo lang po ako, Roland Cito Flores po sa aking Facebook po. Okay, meron din po tayo sa YouTube, no? Sa aking YouTube po, Teacher Jologs, sa aking TikTok, Teacher Jologs po. Yan, bakit ba Teacher Jologs? Parang ang pangit naman. Pangmasa Jologs. Mga kababayan, no, hindi po tayo pa sosyal-sosyal. Okay, mga simpleng tao ang gusto nating mabago dito, matulungan po. Kung gusto nyo akong makitang nagtuturo, mga kababayan, bukas na bukas po yung ating YouTube, no? Yan. Mga kababayan, ang expertise ko yung exam na pa-Korea. Ito po yung tanging daan, no? Kailangan nyo maipasa para, okay, yan, magkaroon kayo ng chance ang makapagtrabaho sa South Korea po. At sana ma-inspire po kayo dito sa ating mga TikTok po, no? Mga kababayan, may sarili akong website. Alam nyo po, itong website ko na ito, special po ito, ako lang meron nito sa buong mundo. Buong mundo tuloy, buong Pilipinas. Na kung saan, magkiklik yan. Ayun po yung Go to Practice Exam. Pag kinilig to ng mga estudyante ko, pwede po silang makapag-practice exam dyan. Ang malupit doon, anytime, anywhere. At yung practice exam ko po, no, ay masasabi kong 90% replica na magiging examination mo. Ang ibig ko sabihin, mga kababayan, bago po mag-exam ang mga estudyante namin, estudyante ng center ko, sa kanilang examination dito sa Maynila, sila po'y dumadaan sa maraming practice exam. Kaya naman, naihanda namin, nalalaman namin kung handa na po talaga yung mga estudyante namin. So again, mga kababayan, expertise ko po yung exam. Kaya nga po, ang aking center ay Korean Language Center po. Okay, mga kababayan, 11 branches nationwide. Hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. Okay, tayo po ay Korean Language Review Center. At hindi po magiging matanggumpay na aabot sa 11 branches po ang aking center kung tayo po hindi sumusunod sa batas. Okay, kayo na po bahala mag-check ng aking mga papeles sa kada branches ko po. Ang pinapasok nyo at ang inaalam nyo ngayon, mga kababayan, ay itawag po EPS Korea. At dito po sa Pilipinas, isa po tayo sa mga napili ng sistemang ito, no? Na kung saan ang Korean government ay may malaking problema sa populasyon, kaya kailangan nila ng manpower na gagawa ng kanilang mga produkto na dinadala sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Mga kababayan, pero sabi dito, dapat daw po
ang gobyerno na nagpapadala sa kanila ng manggagawa ay maging responsable sa pagpili at pagpapaalis, no, ng manggagawa po. Hindi ko po ito inimbento, kinuha ko po sa kanilang website nila. Mga kababayan, nagpapadala ang Korea, ang government ng Korea ng exam sa Pilipinas, okay, isang beses, isang taon. Kaya dapat matuto tayong maghintay at magprepara, no, para sa exam nito. Kasi hinihintay mo yan, hindi ka naman nagpe-prepare, no? Pag nandyan na exam, saka ka mag-aaral. Mali po yun, mga kababayan. Sigurado yun, mahirapan kayo maipasa yung exam. Mga kababayan, muli, sasabihin ko lang po ulit, no, na ang expertise ko yung examination mismo. Yung mga nakita nyo mga nakakulay blue, simula-simula, hanggang naka-jacket na kulay blue, no, hanggang sa mahatid natin sa airport. Mga kababayan, wala pong recruitan dito, walang apply-applyan po. Dapat po maipasa yung exam, ha? At yung medical, sana healthy kayo, wala kayong problema or condition sa inyong kalusugan, no, para pasok na pasok kayo dito. Kapag napasa nyo po yung exam, pinapasok po ng ating gobyerno ang inyong resume sa Korea. Para masama kayo, mapili ng mga employers po, no, para kayo makapagtrabaho sa South Korea, no. Yan mga kababayan, napakapalad nyo kasi normal lang po talaga na 3,000 ang ma-deploy kada isang taon. Pero ngayon, umaabot po ng 8 hanggang 10,000 ang nade-deploy ng sistema na to. Napakapalad natin at maraming kinukuha ang Pilipino. Yan mga kababayan, totoo ba yun na tayo daw ay masipag, mabilis kumilos, matyaga, marunong dumiskarte, marunong mag-English? Yan, syempre, Pilipino po tayo. Excuse me. Pero mga kababayan, muli, ulitin ko lang ha, hindi po tayo basta-basta makapili kung saan at ano ang magiging trabaho natin sa mga sekta ng manufacturing, shipbuilding, okay, farming, at may bago daw ngayon ha, sana nga maisama na pong tuluyan ang hotel at restaurant, pati home service, housekeeping ba? Okay, pati yung domestic helper. Sana, no, maisama na po yung mga yan. Yun yung bago no? Okay? Yan, na mga kababayan, yung trabaho ha, hindi madali para kumita ng malaki. Alright? Pero mga kababayan, maayos ang inyong titirahan. Magpo-provide ang kumpanya ninyo. Sana, libre lahat. Dati, may mga ilang lugar na hindi po talaga malibre dahil mataas ang cost of living. Ang pagkain, sana, no? Yan, kumakain tayo maanghang, sana libre po, pati almusal ninyo. Yan. Pero nakakasigurado ako, tanghalian, libre yan, no? Pati kung libre, pati hapunan, napakapalad nyo po mga kababayan, no? Muli, ulitin ko lang, ang sahod po sa South Korea ngayon, o minimum salary ay 89,000 po. Okay? Excuse me pa. Tapos po mga kababayan, yung ating 1 million won ay nagkakalaga po ng 43,000. Depende pa rin sa palitan, ha? Okay, at sana no ay yan, taon-taon naman tumataas yung sahod. Sana hanggang ko ay may overtime po kayo. Ito po, minimum salary, walang overtime, no? Pero si Miss Kate, mga kababayan, dati po siyang nagtatrabaho bilang admin sa isang call center. Okay, yan at alam niya po na magiging factory worker siya. Pero syempre, yung sinasahod niya dito ay hindi po sapat para sa kanyang pamilya. Pero pikit mata, no? Na alam niyang mag-iiba ang kanyang trabaho at kinaya niya at sumasahod ng ganito. Minimum salary po noong 2020. Kayo po ba? Kaya niyo rin po kaya yon? Okay? Yan, eto naman po, no? Ang dating maintenance sa Mall of Asia, si Ulysses. Okay? At minimum salary niya po yan, mga kababayan. Kayang-kaya niya naman ang kanyang trabaho po, no? Si Maria Fatima, 19 years old, college student from Taguig. Okay, at ito nga po, batang-bata, no? Pero kinaya niya yung trabaho niya. Kayo po kaya, no? Kakayanin niyo rin, no? Yan, eto, simpleng tindera. Tingnan niyo naman ang sahod niya, no? Napakalaki. Tingnan niyo naman changes. Nagmukhang Koreana po bigla. Nakakaganda pong mag-Korea. Ang tanong ko sa Pilipinas ba, nakakaganda? Okay. Yan, sa Korea, gaganda ang kutis po ninyo. Puputi pa kayo at syempre tataba yung bulsa. Mahalaga dun no? Okay. Anyways, mga kababayan, no, ito po isa sa mga secretary ng aking branches from Pangasinan, si Joyce Miriales po, na patuloy pong payaman ng payaman po.
Okay, yan, no? Halos magana na rin siya. 2 years na rin sa South Korea. Ito naman po, no? Yan, shoutout sa driver ko na ito. Okay, kamusta? Okay, yan. Kamusta po, no? Kay Marvin, no? From Digos po ito. Nako po, no? Medyo naging malapit sa akin ito, no? Maraming hinanaing sa buhay. Hirap ng buhay. Nako, mahirap talagang labanan ng hirap ng buhay. Kung hindi nyo po talaga tuluyang wawakasin ng kahirapan, patuloy po kayong aapihin yan, mga kababayan, no? At ngayon po, no, ayan, at gumaganda ang buhay ni Alvin Lareno po, no, na dating habal-habal driver, no, namamasada sa Davao sa Multicab, pero ngayon po, no, yan, factory worker sa South Korea. Yan, shoutout sa mga simpleng magsasaka po dyan. Okay, yan, kung hirap na po kayo sa inyong buhay, subukan nyo po ang ginawa po ni Jerome Enosian na dating magsasaka. Nakita sa Facebook yung post paano makapag-work sa Korea, sinubok, kinaya, at ngayon po, no, tuluyang nabago ang buhay. Okay, ito po yung kanyang madalas na sahod. Ito naman, no, yan, malapit lang po ako sa SM Makati. Lalabas lang ako, mga kababayan, SM Makati na. Okay, yan, dati pong salesman sa SM sa department store. Madalas kami magkita ni Eric. Nagtatrabaho ngayon sa paggawa ang palete ng kahoy. Okay, pagputol-putol lang kahoy, isa sa mga delikado, pero kinaya niya. At ngayon po, nasa maayos pa namang kalagayan po si Eric. No, lahat naman ng mga estudyante ko ay kinakaya yung trabaho. Sana, kung kaya niya, kayanin niyo rin. No? Yan, sa sahod niya, sa SM noon, kumpara sa sahod ngayon, ay talagang napakalayo po, mga kababayan. No? Shout out, of course, sa lahat ng mga LGBT natin dyan. No? Marami na po akong Becky, marami na rin po tayong tomboy. Okay, shoutout po sa inyo, no? Sa LGBT++++. Okay, kaya nyo to. Marami na kaming nakitang LGBT umalis. Nakakatuwa, kahit LGBT po, okay naman po sa South Korea, mga kababayan, no? Okay, ito po, stop ko sa Davao. Shoutout po sa mga taga Davao. Okay, at ito po si Jeff na ito. Grabe, yung sahod nito last December, napakalaki. 180, no? Yan, imagine nyo, ganyan ng sahod ninyo, no? Yan, kayang-kaya ni Jeff, no? Medyo pumayat na nga siya. Tingnan nyo, bilugin siya dito. Medyo pumayat na siya dito, no? Nawala na yung parang leeg niya, no? Nakakapayat po mag South Korea. Ito naman si Dane, yung yung estudyante namin na grade 3 lang ang natapos. Okay, laki ng sahod, no? Kasi nag-holiday po ito, kaya ang laki ng sahod niya na kahit 20 days ang pinasok. Ayan po, shinare niya sa group sa GC namin, no? Okay, ayan, no? 20 days ang pinasok, ha? Pero 142,000 pesos ang natanggap. Pero ito, ha, wala tong holiday. Mga kababayan, pag ganito ang sahod, walang day off. Ang tanong, mga kababayan, kaya nyo po bang magtrabaho ng walang day off? Na hindi kayo pwedeng tumanggi, araw-araw kayo magtatrabaho. Okay? Sa Korea, bawal yung ganun. Hindi okay yung ganun, ha? Hindi naman hindi bawal. Hindi po okay talaga, no? Tapos makikita niyo amo niyo nagtatrabaho din nang walang pahinga, no? Ganun talaga, kaya nga matyaga po sila, eh. No, sana kayanin niyo, ha, yung ganung sitwasyon. Ito rin, mga kababayan, halos wala ring day off. Okay, 8 to 10 ang pasok. Grabe yung overtime nito, no? Sana kayanin niyo rin. Ito nga, mga kababayan, gustong-gustong umuwi. Kasi call center agent siya. Pagdating niya sa Korea, napunta po siya sa lutuan ng bakal. Nag-iiyak po. Gusto nang umuwi. Sabi, tiyagain mo, kayanin mo. Nawala naman ang pagod niya. At nagbago ng isip nung nakita niya yung sahod niya at nalaman na kalakihan po talaga yung sahod niya compare sa iba pong wala naman masyadong overtime. Okay, napakalaki po nito. Sana ihanda ang inyong isipan at katawan at lakas po sana para makaya kung ano man na magiging trabaho, no? Simpleng salesman na wala pang 1 taon nakapagpatayo na ng bahay dahil sa sahod na yan, no? At minsan pwede po mangyari na ganito kalaki ang sasahurin mo sa isang buwan. No, grabe, no? 4 million won, mga kababayan, no? Yan, mas malaki na to ngayon, no? Anyways, mga kababayan, sa mga pinakita ko po, no, patunay lang po sa inyo na kahit hindi tayo nakatapos ng pag-aaral, yan, hopefully ha, check po natin ulit. Pwede po tayo dito. Kahit wala tayong work experience, marami na tayong estudyanteng nakaalis kahit walang work experience. Hindi po hadlang kung ano man ang trabaho nyo ngayon, kung ano po kayo ngayon.
Basta kung gusto niya na po talagang mabago ang takbo ng buhay ninyo, pwede po kayo. Sa mga bisita ko ngayon, sino po sa inyo ngayon, no? Ang mga nagtatrabaho or patuloy lang nagtatrabaho at wala naman pong naipupundar, walang naiipon, no? Sumahod ka, binayad lang sa utang. Naramdaman ko po yan. Naranasan ko po yan, mga kababayan, kahit isang tuka. Hanggang kailan tayo magtsatsaga na meron naman pong ganitong opportunity. Okay, gaya po ng mga libong natulungan ko, okay, makapagtrabaho sa South Korea. Pag-isipan nyo maigi. Ito po, inamin sa akin ng 10 years seaman. 10 years po ha, wala daw po siyang naipundar. Sumasahod naman siya ng 30 to 35,000. Pero pinakamahirap sa kanyang pagsisiman pag dumaon na yung barko niya. Minsan po, inaabot po ng 4 na buwan bago lumayag ulit. No, so halos 4 na buwan, wala rin siyang sahod. Napupunta lang din po doon, no, sa wala yung kanyang naipon na hindi ganong kalakihan. Alam niyo po, no, kinamusta ko po ito. Yan, at natuwan-tuwa po siya. First time niya pong naranasan na makaipon, no, ng halos kalahating milyon. First time, no, sa bangko niya. Dahil po siya ay nakapag-Korea na. Kung di pa siya magkukorea, no, at muntik na pong ma-age limit, ayan po, 36 years old. Buti, no? Yan, nakaalis pa rin, no, si Melvin. Alright? Yan, shoutout po sa lahat ng mga ano po dyan, no? Itaas po yung kamay, lahat ng mga security guard. Naku po, ka-5'9", marami na po tayong natulungan security guard. Eto nga po, 14 years security guard, hindi nagdalawang isip na subukan ito at napasang exam, 1 shot only. At patuloy pong nagpapayaman si Joel Estabilo from Leyte. No? Shoutout po sa lahat ng mga taga Leyte, Samar dyan. Ito po, from Bulacan. No? Ito mahaba-haba. 16 years, government employee. Ang tanong ko mga kababayan, ilang taon ka na sa trabaho mo? May nangyari na po ba? May napundar na po ba? Ganun po yung hinaniin ni Efren de la Cruz na 16 years government employee, wala po siyang napundar kahit bahay sa Pag-ibig wala. So, kala niya, no, forever na siyang ano po, no? Yan. Ito yata may bahay sa Pag-ibig, tas nabayaran niya na, baliktad yata, pasensya na po. Nakalimutan ko na sa dami. Okay, 16 years government employee, kala niya forever na siyang government employee. Pero, may magbabago pala sa tulong nga po ng opportunity, no? Pa South Korea. Ang pinakamatagal na work experience sa aking karera, ito po. 19 years factory worker from Cebu, si Miss Hazel Alcantara. Himalang na-hire pa siya last year. Okay? Sa gulang na 39 years old. Nakapag-exam po siya nang siya po ay 37 ha. Yes, mga kababayan, sa makatuwid, halos 2 taon bago siya na-hired. Okay? At kasama niya po si Miss Melody. Okay, na wala namang factory working experience pero na-hired sa iisang kumpanya po sila na nakakatuwa mga kababayan, no? Okay, yan. At si Miss Melody naman yung kasama sa larawan, of course, siya po ay 37 years old, no? From Davao. Stop ko po sa Davao po yan. Sa po sa inyong dalawa, no? Sila po ay nagtatrabaho ngayon, no? Sa paggawaan ng delatang seafood, no? Pwedeng subukan mga kababayan, no? Ito po, pakipicturean po ito mga kababayan. Mga kababayan, no, wag na po yung 180, wag na po yung 160, wag na po yung 150, 120, 100 na lang. Pwede na po ba yung sahod na 100,000 monthly? Siyempre para sa lahat ay malaki na po yan. Ang tanong ko po, follow-up question po ay, pwede na po pa kaya, no, yung magpapadala ka sa pamilya mo ng 30,000 pesos? Kapag sinabi ng asawa mong kulang pa daw ang 30,000 pesos, magtaka ka na. Kasi nung nandito ka, hindi ka naman yata nakakapagbigay niyan.
Maaring 10,000 o 5,000. Kung malaki sahod mo, 15,000. Depende. Tapos nung nagbibigay ka ng 30,000, kulang pa daw. Okay. Magtaka ka na. Mga kababayan, marami na akong narinig na kwento. Nakakalungkot na kwento. Nakaka-stress na kwento. Ng mga estudyante kong nasa Korea na animoy entitled lahat ng kamag-anak o obligasyon mo na lahat ng kamag-anak dahil ikaw ay pinagpalang makapag-Korea. Hindi po sana ganoon, mga kababayan. Pasyensya na po sa mga ma-offend ko. No? Yan, marami na akong nakita. May mga ilang estudyante po akong muntik-muntik magpakamatay dahil sa stress sa financial. Sana hindi na lang nag-Korea. Hindi nyo po obligasyon ng lahat. Ang gusto ko po, alam nyo po mga kababayan, pag ako nangamusta ng estudyante ko, mga 1 year, 2 years sa Korea, ang lagi kong tanong, may napundar na po ba? Magko-Korea kayo mga kababayan para ayusin at maging maayos ang inyong future, ha? Okay, ang retirement ninyo, no? At may mapundar kayo, may mapuntahan ang inyong pagpapaguran, no? Sana po saktuhin ang padala, lakihan ang pagtatabi. Okay, imagine nyo 5 taon mga kababayan, sa aking computation na 70,000 na may tatabi ninyo, after 5 years, that is 4.2 million pesos. At ang nakakatuwa pa sa South Korea at nakakagulat mga kababayan, no, yung back pay. Yung back pay ninyo na pwedeng umabot ng halos 2 milyon. Okay mga kababayan, no, parang sinasabi ko ngayon, no, na sa 5 taon nyo sa Korea ay maaari kayong kumita, okay, ng 6 na milyon. Ang tanong ko po, makakapagpatayo na po ba kayo ng sarili nyong bahay? Makakapagpundar para sa negosyo? Makakabili ng insurance para sa inyong retirement? Makakabili ng sasakyan? Or babalik pang muli ng South Korea? Kalimitan ng mga estudyante ko bumabalik pa ng South Korea, mga kababayan, no? Para mas masigurado po nila yung future. Mga kababayan, sa lahat po ng mga bisita ko ngayon na nasa bahay, pagmasdan nyo po yung mga anak po ninyo. Pagmasdan nyo po yung bawat sulok ng bahay ninyo. Mga magulang ninyo, mga kapatid, lalong-lalo na yung asawa nyo po. Excuse me po, no? Ito na po kaya yung makakatulong sa inyo, no? Ito na po kaya yung makakapagpabago ng buhay ninyo, no? Sa mga bisita ko ngayon sa center ko, pag-uwi nyo po, pag-isipan yung maigi, no? Yan, muli, no, mga kababayan, no, ako po si Teacher Roland, si Teacher Jologs. Yan, 10 taon na po ako sa industriyang ito at 1,000 na po ang natulungan ko po. Susundan nyo na lang po yung yapak nila, gagabayan ko po kayo, no? Magtsatsaga kayo, maglalaan ng oras at maghihintay, no, para maging matagumpay, no? Anyways, mga kababayan, no, sana po pag-isipan nyo maigi, alright? Na nagbibigay ang bonus ang Korean tuwing Thanksgiving, tuwing New Year. No, ito po yung sample ng back pay, no? Yan, 3 taon po kayo sa kontrata na pwede nyo pa-extend ng 2 taon, kaya 5 taon. Matapos sa kontrata ninyo, uwi kayo, pwede kayong mag-tawag dito, no? Mag-exam muli. At mga kababayan, pwede rin kayong ma-recontract. At huwag kayong mag-alala, ha? Doon na po kayong matututong magsalita ng Korean. Wala akong estudyanteng umalis na fluent sa Korean, no? Doon na po kayo matututo, no? Sana galingan nyo po. Mayaman ang bansang South Korea at sikat po yung kanilang mga produkto. Hindi po sa kanilang bansa lamang, ha? Sa buong mundo. Kaya naman po, tuloy-tuloy sa produksyon ang bansang Korea ng kanilang mga produkto. Lalo na sa mga nanonood ng Korean drama, Korean movie, para sila nagpo-promote kasi ng produkto nila. Parang automatic, nako-commercial po ang kanilang mga produkto. At ang yaman ng South Korea o ang ganda ng South Korea, kaya marami pong nahumaling sa bansang ito, no? Kaya mataas ang demand ng produkto nila sa buong mundo. Okay, pag Labor Day, nagustuhan ng performance ninyo at meron kayong plaque, na kahit hindi naintindihan, masaya kayo, mabigyan kayo niyan, ha? Okay, at ang pagkukuria mga kababayan, wala tong placement fee. Yung placement fee, ito daw po yung sa agency kapag aalis ka na, sisingaling ka ng napakalaking halaga. Pag hindi mo nabigay, hindi ka makakaalis. Pero paalala lang po, mga kababayan, yun nga po, hindi biro ang magkuri-kuriya, lalo na sa paghihintay. 1 beses sa 1 taon ang exam. Pag na-miss mo yung exam, maghintay ka ulit. Pag na-miss mo yung pag bumaksak ka sa exam, maghintay ka ulit. Nasusunod na exam. Pwede ka naman mag-exam ulit. Hindi porkit bumaksak ka, wala ng chance. Meron pa naman.
Basta pwede pa yung age, no? O age limit. Okay? Yung registration, ako po, hindi ko masabing mahirap yan. Basta wag matigas ang ulo. Okay? Basta sumunod sa payo namin, sa instruction namin, madali lang yung registration, ha? Okay? Yan. Huwag kayo masyado mag-expect ng malaking sahod. Okay? Minimum salary, 89,000. Yun lang yung tignan ninyo muna. Pag may overtime kayo, di okay, di ba? Yung trabaho, ha? Walang trabahong madali doon. Huwag kayong maghanap ng trabahong madali. Maghanap kayo ng trabahong tsatsagain nyo po. No? Kayang kakayanin nyo po. Okay? Huwag kayong maghanap ng trabahong madali doon, ha? Okay? At yun nga po mga kababayan, no, aminin ko sa inyo, ayoko magpaasa ng tao, manloko ng tao, ha? Pagdating sa babaeng applicant, wala po kaming kasiguraduhan sa inyo. Boys, no? Kapag napasa nyo po yung exam at medical, I will guarantee you 100% basta okay pa yung edad natin, makakaalis kayo sa South Korea. At walang medical issues, ha? Okay, girls, yung word na gagamitin ko sa inyo, subok, ha? Kung gusto nyo makapag-Korea, parang subok lang. Pero alam nyo po, the good news, girls, parang may mga magbubukas na opportunity na para sa inyo lamang. Sana matuloy po ito, ha? Okay, sa lahat po ng mga may passport na, congratulations. Oras na lumabas ang examinasyon, makakapag-register ka sa exam. Sa mga wala pong passport, walang problema. Pwede namin kayong tulungan, no? Gabayan, paano ba makapag-passport. Yan, ilang beses na namin nagawa yan, no? Okay, basta okay ang papeles nyo po, no? Sa registration, tulong-tulong po tayo dyan, ha? Huwag kayo masindak sa Korean language. Yes, aaralin nyo to. Matututo kayo magsulat at magbasa at magsisimulang magsaulo ng maraming salita. At yung kanilang alphabet ba? Kayang-kaya yan. Madali lang yan. Mga kababayan, ha? Huwag kayo mag-alala. Ito po ang aking service. Paki-screenshot po, mga kababayan, ha? Okay. Yan. Sana na-screenshot po, ha? 8,000 po ang bayad sa aking serbisyo. One-time, lifetime payment. Kahit bumaksak ka, pwede ka mag-aral ulit nang wala ka nang babayaran. Okay? Tao dito, no? Pwede mo ulit-ulitin yung klase. Kasama po, 3 libro. Yes, mga kababayan, 3 libro ang kasama. May kasama pang uniform. ID lace, ID. Okay, at huwag kayo mag-alala, hindi naman pong biglaan 8,000 yung ibibigay. 3,000 po yung down payment para sa face-to-face. Sa online, medyo iba lang. Halos 150 oras na pag-aaral, kasama na po yung skill test review dyan, na huwag masyado mag-alala dyan. Kayang-kaya niya, madali lang po. Okay? Yan, ganyan po. At maja-justify ko po sa inyo or mapapatunayan ko sa inyo that we're teaching Korean language for more than 120 hours plus. Okay, ayan po yung magagaranti ko yan, no? Actually, naka-record pa lahat. Okay, ng aking patunay patungkol dito, no? Yan, kaya hindi po tayo basta-basta, okay, madadaya, no? Kasi marami po ngayon nagpapalabas na maraming oras daw sila, pero hindi naman. Baka maraming oras pag inilit-ulit mo, hindi po. Etong 150 hours na yan, pwede mong ulit-ulitin pa. Yun po yun, no? Yan. Anyways, mga kababayan, 8 taon na po ang aking kumpanya at hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagtataas. Galing po ako sa center na 3, may pinanggalingan ako 20,000, 15,000, 12,000, 9,000 po. Ayos. Okay. Hindi po tayo ganun, mga kababayan, no? Okay, yan. Kayo na pong bahalang umusga, no? Okay, anyways, meron po tayo sa Makati City, Davao City, Cebu, Sorsogon, Calamba, Laguna, Digos, Davao, Sibulan, Dumaguete, Monumento, Caloocan, Cubao, Quezon City, Bacoor, Cavite, at ang pinakabago natin branch, San Fernando, La Union po, no? Mga kababayan, ito yung challenge, ha? Ang eksaminasyon nyo po ay dito sa Maynila. Sa lahat po ng galing sa probinsya, pagpapunta na kay Maynila, magsabi lang kayo. Kung wala kayo matutuluyan sa Maynila, pag mag-e-exam na, ulitin ko lang, kapag wala kayong matuluyan sa Maynila, kapag mag-e-exam kayo, magsabi lang kayo sa atin, no? Sa akin, sa aking center, sa aking opisina,
kayo po ay welcome makituloy, no? Kahit 2 hanggang 4 na araw. Wala pong problema sa atin yun, no? Saktong makatulog lang kayo, ha? Okay, ayun po mga kababayan. Pag-usapan natin yung exam. Mga kababayan, yung exam nga po ay multiple choice sa isang tanong, ay lagi may 4 na tanong, at itong tanong na ito ay patungkol sa bagay, no? Kung titingnan natin yung bagay ay kalendaryo. Mga kababayan, yung kalendaryo ba araw-araw nakikita? Yes, araw-araw po. Maaring mag-iba po yan, maging relos, upuan, libro, lapis, no, cellphone, bintana, aircon, electric fan, at kung ano-ano pa. Okay, mga bagay na nakikita araw-araw. Alam nyo po mga kababayan, may bibigay akong libro sa inyo. Kasama doon sa 8,000, 2. Yung libro na 2 na yon ay yung gumagawa mismo ng exam. At nung binilang ko po, yung mga bagay na salita doon, Korean po ha, ay meron pong 300 bagay. So nararapat at dapat nyo pong sauluhin yung 300 bagay na yon para pag lumabas ang tanong na ito, masasagutan ninyo. Yes, mga kababayan, 300 bagay. Okay? Yeah, pero wag kayong mag-alala, doon sa 300 na yon, no, ay 5 beses lumalabas halos sa eksaminasyon. So magsaulo ka man ng 300, may 5 puntos ka na advantage po, no? Baka nga yung ilan sa mga salita na yon ay alam nyo na. Gaya ng, subukan natin mga kababayan, no? Ano pong tawag dun sa pagkain ng Koreano na gawa na sa Chinese cabbage na maanghang? Baka alam niyo yung sagot, no? Yan. Di ba po kimchi? Kasama po yan sa exam. Kung yung 300 na yung kasama yung kimchi, -1 na po. 299 na lang, sasauluhin mo. Ito pa, isang salita na lumalabas sa exam, nakasama doon sa libro, na alam niyo na. Ano pong tawag doon sa inumin ng Koreano na kulay green ng bote? Yes po, soju nga po. Okay. Yung salita na yun. Soju, kimchi, ay lumalabas sa exam. Okay, ang ibig ko sabihin mga kababayan, hindi ko po kailangan na matalino magaling. Kailangan po dito yung magtsatsagang magsasaulo ng maraming mga salita. Okay? Mga kababayan, no, ito po patungkol sa lugar. Yung lugar, tatlong salita lang to. 3 words, 30 words lang po. Masasagutan nyo po ito. At meron po yung pagbibilang. Yung pagbibilang, madali lang din po ito. Marunong kayo magbilang 1 to 10. At counting units, masasagutan nyo po ito. Halos sa 7 puntos na kagad, no? At ang pinakamarami sa exam mga kababayan, na pagtsatsagaan nyo rin po talaga, ay yung salitang pandiwa, verb, or action word. Nung binilang ko po yung verb or action word, umaabot po ito ng halos 500. Kasama yung salitang bagay, no, 300, siguro masasabi natin, no, na dapat, nararapat. Magsasaulo po kayo ng kulang 1,000 salita. Okay, tama po mga kababayan. 1,000 words, ha? Okay, sana mga kababayan, tiyagain nyo po yun, no? Yun po yung magiging susi natin para mapasa yung exam. Okay, marami po tayong naipasa mga kababayan. Tayo po ang may pinakamarami sa buong Pilipinas. Kaya nga po number 1, Korean Language Review Center sa buong Pilipinas. Okay, sa susunod, mas marami pa to. Sana sa susunod, no, kayo na po yung makapasa. Then after you pass the exam, anong mangyari? Medical na po. Bago ipasa yung inyong resume. Sa medical po, sana wala kayong physical defect. Walang putol ang daliri. Sa mga hindi maintindihan yung pagsasalita, pwede natin subukan, ha? Sana wala po kayong pilat sa baga o lung scar. Sana wala kayong tuberculosis, scoliosis, hepatitis, okay, AIDS. Sana wala po kayo niyan, ha? Okay, screenshot nyo na lang po. Magre-recommenda kami ng medical clinic. Sana sa ire-recommenda namin, no, wag na po kayong maghanap ng iba. Tapos babalik kayo, iiyak-iyak sa amin na kung ano-anong charges ang binigay sa inyo. Sisiguraduhin ko po yung mga ire-recommend din namin clinic, walang extra charges po ito, no? Okay? Meron kayong sariling account sa POEA, sa government ng Korea, na dito nyo malalaman kung kayo po ay na-hired na. Okay? Kapag na-hired na po kayo, may kulay blue na po kayong makikita sa account ninyo na
ito na po yung hudyat na kayo po dapat maghanda at magiging emotional kayo dito. Alright? Yan, syempre masayang makakaalis na. Madadownload ang kontrata, punta sa opisina, gagabayan kayo kung paano to ipapadala sa Korea. At mga kababayan, kayo po ay luluwas na ng Maynila para maghanda, no, ng mga kinakailangan po. Okay? Yan, no. Importante sa Maynila, no, kapag luwas po ninyo, yung a-attend po kayo ng training sa POEA. 1 linggo at dito na nga rin po kayo, no, mag-aayos ng mga ibang papeles po, no. Yan, pero huwag kayong mag-alala sa lahat ng opisyal na estudyante na namin na papaalis. Ayan po. Tayo lang po ito sa buong Pilipinas na libreng may matutuluyan naman dito sa Makati. Yan, tayo lang po yan mga kababayan kung hindi po kayo mapili, no? Yan, no? Marami na pong tumuloy dyan, no? Halos lang lahat ng dumaan dyan na yung nakaalis na. Malapit lang po kami sa MRT at airport po. Yan, kami lang po ang gumagawa po niyan, no? At mga kababayan, after nyo mag-training, ito nga po, no? Sa POEA, bago kayo lumipad, ang certificate nyo po ay bibigay na po, no? Ni Tito Boy. Joke lang, si Sir Jun daw po ito, no? Ito po ay patunay, no? Na kayo po ay dumaan sa Philippine government po. Okay? Ayan, mga kababayan. So, yun po. Sana po ay naging malinaw sa lahat. No, na para po makapagtrabaho sa South Korea, kailangan nyo po talagang maipasa yung exam at yung medical. Maghihintay po talaga kayo. Maghihintay mag-exam, maghintay po kayong ma-hired. Alright? So, isa po sa, ano po yun, no? Dapat tandaan natin, no? Yung willing to wait po, mga kababayan. No? So, habang naghihintay tayo nun, magprepara na sa exam, no? At kapag kayo'y na-hired na at papaalis na, mga kababayan, ito lang po, medyo ikakagulat natin, mga kababayan, malaki po yung gastusin po sa mga umaalis. Ito po, picturean po natin. Okay, ayan, no. Mga kababayan, yes, wala pong placement fee. Pero, marami po kayong gagastusin kapag papaalis na kayo, no? Nandyan yung babayaran nyo yung visa, processing, nandyan yung pocket money, syempre. At ito po yung mga panahon na titigil ka na sa iyong hanap buhay, kasi inasikaso mo na ito. Kung kayo po yung tipo ng tao ngayon na kahit isang tuka, pag hindi nakapagtrabaho, walang kakainin ng pamilya, ayun yung medyo nakaka-worry po, no? Yan, kaya kailangan po nakahanda ang inyong financial po, no, para dito. Okay, siguro higit kumulang, no, 100,000 yung mga gagastusin. Paano po kaya kung wala kayong matuluyan dito sa Maynila? Kung kayo po ay taga-probinsya, no? Yan, paano pa yung pagkain ninyo, pamasahe araw-araw at yung pag-ayos ng mga papeles ay talagang malaking gastos po ito, no? Na nakita po namin sa iba. Ayan, no? So muli, no, medyo mabigat po yung pag kayo'y aalis na halos 100,000 po yung inyong gagastusin. Pero ito po, mga kababayan, no, yan, baka alam na po ng iba. Yes, tama po kayo. Ang center ko na rin po, kami na rin po, no, ang magpapahiram sa inyo ng 100 up to 100,000 pesos in cash, no. Yan. So, ganun po kalupit, no, yung ating service. Okay? Hindi po kami tulad ng agency, pag aalis na kayo, kayo po yung magbibigay. Pero sa atin, hindi po. Pag aalis na kayo, kami pa po yung tutulong sa financial na aspeto po. No? Yan. Ito po ay mga larawan kong patunay. I've been doing this since 2016 po. Okay? Muli, mga kababayan, galing po ko sa iba-ibang center, naging inspirasyon ko yung mga yan, no? Na kung saan, sa ibang center po, nakakalungkot, mga kababayan, pagkatapos yung mag-aral, bahala na kayo sa buhay ninyo. Pinangako ko sa sarili ko, sabi ko, mga kababayan, no? Kapag ako nagkaroon ng sarili kong center, no? Hindi ko po papabayaan yung mga estudyante po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, no? Simula hanggang sa mga tito sa airport, no? Gagabayan at tutulungan ko
no? Sa lahat po ng magtitiwala po, pumasok sa aking review center. At kaya po, ako mismo ang kumukuha ng larawan na yan. Ako rin po ang mismong magdadrive para sa inyo. Maghatid sa inyo ng libre hanggang sa airport po. Okay, yan. Anyways, mga kababayan, no, kayo po ay bibigyan ng jacket, matatataka na inyong pasaporte ng visa. Ihatid namin kayo sa airport, sabay-sabay po kayong aalis, mga kababayan. Okay, at pagdating nyo sa Korea, magte-training pa po kayo, no, bago kayo sunduin ng mga amo ninyo, no. Yan, girls, nasa sa inyo ha kung gusto niyo subukan po. Okay? Boys, again, sure bull kayo dito. Tsatsagain nyo lang po talaga. No, marami na po tayong natulungan po, mga kababayan, no? Okay, at anyways, pagdating nyo sa amo ninyo, kayo pa ang bibigyan ng regalo pa. Okay? Mga kababayan, ang buhay nyo daw ngayon, no, ay resulta yan, no, ng inyong desisyon na nakaraan. Sa mga bisita ko ngayon na nakatapos ng pag-aaral, maganda ang trabaho, nakapag-abroad, nasa abroad, nakapagpundar, good for you. Maganda po ang naging desisyon ninyo ng nakaraan, no? Sa mga kababayan ko po na nais pong, no, yan, mabago ang takbo ng kanilang buhay, no? Depende po, ha, sa magiging desisyon nyo po, no? Yan, ang kasiguraduhan at katiyakan ng tagumpay nyo po dito, depende po ha sa sipag at tiyaga po ninyo. Tiwala lang po sa proseso po, no, ng pagkukuriya, no, nakagabay din naman ng ating gobyerno. Okay, wala po nag-abroad na hindi gumagastos, pero tandaan po natin, mga kababayan, hindi po ako recruiter, no, o agency. Alright, at 8,000 po yung ating service. Yes, mataas, malaki para sa karamihan. Pero kayo po yung nag-e-enroll at nagtitiwala sa number 1 Korean Language Center sa buong mundo, no? Yan, buong mundo, buong Pilipinas. Ayan. Palakpakan naman po dyan, mga kababayan. Maraming salamat po. At sa mga nais pong mapanood ng orientation na ito na mas malinaw, okay, pwede po nating ito, no, panoorin sa Facebook account po natin na naka-record po. Sabihin nyo lang po sa ibang mga contact person po natin. Sa mga contact person nyo po, no? Meron po tayong 4 na klase ng klase. Alright, meron po tayo yung tuwing Sabado ang pasok mo, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. 7 Sabado yan, no? Pag natapos po yung 7 Sabado na yan, pwede mong ulitin. Pwede mong ulitin na wala ka na pong babayaran. At pwede ka na rin pong umattend ng review. Napakahaba ng review natin. Pwede ka na rin mag-practice exam. Napakaraming practice exam po. Pwede ka na rin umattend ng advanced class. Kasama po ako. Okay? Ang lahat ng yun po ay ang aking learning program. Pag napasa yung exam, responsibility namin ha, na i-update kayo na may examinasyon na, no? Meron din tayong pasok yung tuwing Sunday lamang. So, pwede kayong pumili, tuwing Sabado lang ang pasok mo o tuwing Sunday lang ang pasok mo, no? At meron din naman tayong araw-araw, no, sa mga ating lahat ng branches po, 11 branches nationwide, no? Makipag-ugnayan lang po kaagad sa inyong contact person po, no? Para sa online po, ito po, paki-screenshot na lang po, no? Yan, tatanggalin ko po yung aking larawan. Okay, ayan, no? Yan, no? 4 weeks po ito. Pwede rin itong paulit-ulit. Alam nyo po, no, ang maganda sa online, pag natapos mo yung online, pwede kang mag face-to-face class. Yan, kasi ikaw ay ma-issuean din ng ID, no? Yan, nasa lahat po ng mga face-to-face class, ha? Okay, ayan, no, hindi po pwedeng mag-transfer ng online, ha? Ulitin ko lang po, hindi po pwedeng mag-transfer ng online class sa mga face-to-face class po. Yan. Maraming salamat po. Pinagpalang araw po sa inyo lahat. Again, this is Teacher Roland, Teacher Jologs, live na live po dito po sa Makati City. Sana nagustuhan nyo po ang aking presentation at sana kayo naman ang susunod na matulungan ko makakapagtrabaho sa South Korea, no? Yan, pinagpalang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Signing off, Teacher Roland, Teacher Jologs. Kamsahamnida.